okay naman siya. Okay lang ba yung suot ko? Kamusta kayo dito? Ito naman, okay naman siya. Okay lang ba yung suot ko? Oo naman, kahit anong suot mo dito, okay. Diba kahit ano lang naman. Alam niyo po, he appeared in more than 20 movies and almost 35 TV shows. And now he is in his 19th year in show business. He is best known for playing the male lead in Kita Kita, the highest grossing Filipino independent film of all time. Kasama po natin ngayon si Empoy Marquez. Hi, Emps. Thank you, ah. Ano ka ba, Tones? Diyos ko naman to. Kahapon pa ako nasa labas eh. Thank you. All the way from Bulacan. Hanggang ngayon, Bulacan ka pa rin, no? Bulacan. Tapos may inuwian na ako dyan ngayon. Meron ka na dito sa Manila? Sa Manila. Sa ilalim ng MRT, naglalatag ako dyan pagka medyo... Si Empoy, panganay sa 7 magkakapatid. Yes. Sa Bulacan. Ang trabaho nga ng daddy mo nun? Driver. Tapos ang nanay mo, ang Mama trabaho? ko is street teacher siya, teacher. Tapos nag-resign siya, tapos nag-tutor na lang siya. Pero nung bata ka, ikaw ba yung tahimik lang or maloko na, makulit? Tahimik lang ako nung araw. Sobrang tahimik talaga. Pero marunong ka na magpatawa nun. Natatawa na sila sa'yo. Na-discover ko siya nung time nung grade 6 ako. Kasi bungi ako nung elementary. Kaya every time na umi-smile ako, nangingiti sila. One seat apart. Yes, one seat apart sa gitna mismo. Parang may dinuguan sa gitna. Parang yung ganun. Tawan-tawa na sila sa'yo. Tawan-tawa na sila nun So yung patawa mo, physical, hindi yung pasalita? Sometimes, facial, tapos minsan physical, pero mas more on emotional. Emotional? Hindi, siguro yung facial expression, ganyan. Tapos yung sa words, yung nakakatawa ka nakakatawa na ako sa classroom na hindi ko alam na yung pala yung comedy sinasabi nila na Kung grade 6 mo na-discover na nakakatawa ka, may nangyari sa buhay mo nung grade 6 kayo. Naghiwalay yung mami at daddy mo. Ando ka ba sa bahay? Ba't alam? Nababalitaan ko yan. Mga bata pa ako, nabalitaan ko na yan. Pwede ba maging sandalan ko to? Kasi ganun ako ng ganun eh. Pwede naman. Okay naman. Gusto mo? Sige. Gusto mo lagyan natin ang unan? May unang kami. Lagyan natin ang unan si naman kasi. Salamat, guys. Pero totoo yun, di ba? Di grade 6 naghiwalay. O paano mo tinake yun? Kasi panganay ka. Hindi siya magandang tignan sa family talaga. Pero walang magagawa. Ganun talaga yung buhay na nakagisnan. Pero tinanggap ko na lang. Pero yung pagpasok mo sa showbiz, aksidente, di ba? Oo, yun. Hindi kasi ikaw talaga yung kaibigan mo. Hindi, yung nagpasok sa'yo. Yung kaibigan ko, noong time na yun, bibili sila ng project sa Raon. Sa Cartimar, basta ganun, basta may bibili silang project. Stalk ako, doon ako nakatira doon sa kaibigan ko, kay Laatan. Ayan, yun. Noong time na yun, paluwas na sila, tapos ginising nila ako. Sabi nila, bumangon ka dyan, maligo ka na doon. Tingnan mo yan, sasali ka namin dyan. Noong time show doon, yung Masayang Tanghali Bayan. Tapos, ang palabas nun yung, yun nga, Mr. Suave na contest. So, may contest na naghahanap sila ng Mr. Suave. Oo, ganoon mismo. Tapos, ano daw yung Mr. Suave? Naintindihan mo na ng time na yun? Sinabi sa'yo? Sinabi ko lang, ba't niyo ako sasali dyan eh? Mukhang mga patapon na yung mga buhay ng mga nandyan, tingnan mo. Tapos sabi sa akin ng kakaibigan ko, pasok ka. Bakit? Ano bang akala mo sa sarili mo? Sabi gano'n. Sige na, maligo ka na. Na tayo. Tapos luwas pasok kami. Pasok ka pala sa criteria ng patapon ng buhay? Pasok ako eh. Okay, yung palang category nun. And then nung time na yon, luwas kami, nakabili na sila. Tapos punta kami ng EDSA. Bulacan yan. So, luluwas From Bulacan. Luwas kami, bus kami, something gano'n. Tapos, naligaw pa kami, hindi kami sa ABS nakarating. Sa may GMA kami nakarating. Magkalapit yun eh. Oo, magkalapit. Mismo, Timog, tas Morato. Ang pinagtanungan pa namin talaga, gwardiya ng GMA. Ano sabi? Tinanong namin kung saan yung papuntang ABS. Tapos tinuro naman yung gwardiya. Okay naman. Then nakarating ka sa ABS. Na kami. Audience entrance yan, di ba? Audience entrance. Pag-audition. At nakakatawa yung audience entrance nga talaga ay, nung unang audition ko, 32 kami nag-audition. 32. Nabilang mo 32 kayo 32 kami. Ang daing sumali, hindi ako natanggap. Hindi ka natanggap? Hindi ako natanggap. Tapos,
hindi sumuko yung kaibigan ko. Sabi niya, Poy, luluwas ulit tayo, sasali ulit tayo. Tapos pagluwas namin, hindi na naman ako natanggap. Ay, Mr. Suave pa rin to. Mr. Suave pa rin. Tapos, pangatlong try, sabi ni Atan, yung meron siyang... Uy, salamat ka talaga dun sa kaibigan mo na nga, yun. si Jonathan Borbora. Kung di dahil sa kanya, pinilit ka niya. Pinilit talaga niya ako. May nakitaan ka niya talaga. Yun nga eh. May 1,000 siya. Sabi niya, Poy, ito, pera na, last money namin ni Penpen, isusugal namin sa ito. Kasi naniniwala ako na ikaw magcha-champion dyan. Sabi gano'n. Galing. Eto tapos ngayon, nung time na yun, para sa akin lang, Tones, parang meron pala si God na gagamitin talaga na tao para mapunta ka sa sitwasyon na gano'n. Kasi bihira yung gano'n eh. Usually gano'n yung pag may pangarap ka na una, ikaw muna ang maniniwala muna. Pero baliktad yun sa'yo. Kasi ikaw, hindi ka man naniniwala sa sarili mo, wala ka namang iniisip nun. Pero may isang tao talaga na push ng push sa'yo. Na siya yung nakakita na, makakapasok ka dyan, mananalo ka dyan. Yun nga eh. So, nang 3 beses ka nag-try, pangatlong try mo, pumasok ka na. Pumasok na ako. Ano nangyari nung nandun ka sa show? Ano siya, kantahan. Tapos konting chikahan, ganun lang. Sino pa nag-interview sa'yo na naalala mo? Randy John Whaley, ayan. MTV ang saya-saya. MTV ang saya-saya, ayan. Natawa naman sila sa mga sagot mo. Tuwan-tuwa naman sila. Kasi may mga script eh. Pero pag ikaw sa acto na pag sa sarili mo na, sa'yo na manggagaling yun. Ang adventure lang kasi nanalo ako ng elimination, weekly final, semi-final, tas grand final. Tas ako yung naging